Ang karagatan, napakalawak at mahiwaga dito, nagtatago ang ilan sa mga pinakapanapanabik na nilalang na may isip mo. Ngunit sa ilalim ng kanyang kagandahan, ay may nakatagong mundo ng misteryo at panganib. Ngayon, ating lalakbayin ang kalaliman, para tuklasin ang mga nakakatakot na nilalang sa karagatan na hindi mo pa alam na mayroon. Ang ating paglalakbay sa kalaliman ay magsisimula sa isang nilalang mula sa ating nakaraan, isang buhay na fossil na kilala bilang goblin shark. Sa madilim na kalaliman, kung saan hindi naabot ng sikat ng araw, gumagala ang kakaibang pating na ito. Ang pinakakatakot sa lahat ay ang kanyang panga na parang bangungot na lumalabas mula sa kanyang bungo. Biglang may kakaibang hugis na lumitaw sa dilim. Bam! Ang panga ng goblin shark, na may mga ngipin na parang karayom, ay biglang huhuli sa kanyang biktima at hihilahin ito pababa sa kalaliman. Ang goblin shark ay isang tunay na halimaw ng kalaliman. Ang susunod nating hintuan ay ang mahiwagang mundo ng giant squid. Ang mga nilalang na ito ay mga tunay na higante ng kalaliman na may mga matang kasinlaki ng plato at mga galamay na kayang durugin ang isang kotse. Isipin ang napakalaking laki ng mga nilalang na ito. Ang kanilang mga katawan ay kasing haba ng isang bus. Ang kanilang mga galamay, na may daan-daang suction cups, ay kayang bitagin ang kahit ano sa kanilang mahigpit na kapit. Kahit nakakatakot ang kanilang laki, ang giant squid ay nananatiling isang misteryo. Ang kanilang mga sikreto ay nakatago sa kalaliman na nagpapaalala sa atin ng napakalawak at hindi pa natutuklasang kalikasan ng ating mga karagatan. Huwag magpalinlang sa kanyang maliit na laki. Ang blue-ringed octopus ay patunay na ang pinakamatinding lason ay madalas na matatagpuan sa pinakamaliit na nilalang. Ang kanyang kagandahan ay nakamamatay. Ang kanyang kumikinang na asul na singsing ay isang babala na hindi dapat balewalain. Ang kanyang lason, na mas malakas pa sa cyanide, ay kayang pumatay ng tao sa loob lamang ng ilang minuto. Isang maliit at magandang nilalang ang nakakuha ng iyong atensyon. Ngunit bago mo pa man ito mahawakan, ang kanyang lason ay nakapasok na sa iyong katawan, na nagdudulot ng paralysis at kamatayan. Ang blue-ringed octopus ay paalala na ang kagandahan ay maaring mapanganib, at ang ilang nilalang ay mas mainam na hangaan mula sa malayo. Kabanata 4, Stonefish, ang nakamamatay na panggagaya. Ang susunod nating paksa ay isang dalubhasa sa pagbabalat kayo, isang nilalang na napakahusay magtago na kaya nitong maglaho sa paningin. Ang stonefish ay eksperto sa pag-ayon sa kanyang paligid, kaya halos hindi ito nakikita ng mga mandaragit at ng mga walang kamalay-malay na biktima. Ang kanyang kakayahang gayahin ang itsura ng mga bato at korales ay tunay na kahanga-hanga. Ang stonefish, na ipinangalan sa kanyang mabatong anyo, ay isa sa mga pinakamakamandag na isda sa mundo. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga bukol at tagaytay na parang kulugo na tumutulong sa kanyang pag-blend sa sahig ng karagatan. Ang mapanlinlang na anyo na ito ang kanyang pangunahing depensa. Ang kanyang mga tinik, na puno ng nakamamatay na lason, ay maaring magdulot ng matinding sakit, paralysis, at maging kamatayan. Ang lason ay inilalabas sa pamamagitan ng matutulis na tinik na matatagpuan sa kanyang palikpik sa likod. Kapag nakaramdam ng panganib o natapakan, ang mga tinik na ito ay nagtuturok ng lason na kayang magparalisa kahit sa pinakamalaking mandaragit. Isang maling hakbang, isang aksidenteng paghawak, at ang lason ng stonefish ay agad nakakalat sa iyong katawan na magdudulot ng matinding sakit at paghihirap. Ang sakit ay inilalarawan bilang napakatindi, kadalasang inihahambing sa pagtama ng mainit na bakal. Kailangan agad ng atensyong medikal upang maiwasan ang malalang komplikasyon. Ang stonefish ay paalala na ang panganib ay maaring magtago sa mga hindi inaasahang lugar, at ang pag-ingat ay mahalaga kapag ginalugad ang karagatan. Ang mga diver at manlalangoy ay dapat laging mapagmatsyag dahil ang sahig ng karagatan ay maaring tahanan ng maraming nakatagong panganib. Ang paggalang sa buhay dagat at ang kamalayan sa kapaligiran ay mahalaga para sa isang ligtas at kasiyasiyang karanasan sa ilalim ng dagat. Kabanata 5, Box Jellyfish, ang nakamamatay na kagandahan. Ang ating paglalakbay sa kalaliman ay magdadala sa atin ngayon sa box jellyfish, isang nilalang na kasing ganda ng kanyang nakamamatay na kakayahan. Ang malakristal at hugis kahon nitong kampana at maselang galamay
ay maaring magmukhang hindi nakakapinsala, ngunit huwag kang magpadaya. Ang box jellyfish ay isa sa mga pinakamakamandag na nilalang sa planeta. Ang lason nito ay kayang tumigil sa tibok ng puso ng tao sa loob lamang ng ilang minuto. Tumingin ka sa ibaba at nakita mo ang galamay ng box jellyfish na nakapulupot sa iyong braso. Ang lason nito ay mabilis na kumakalat sa iyong katawan, na nagdudulot ng hindi maagap na sakit, paralysis, at sa ilang mga kaso, kamatayan. Kabanata 6, Fangtooth Fish, Demonyo ng Kalaliman. Sa pinakamadilim na kalaliman ng karagatan, kung saan hindi nakakarating ang sikat ng araw, ay may nakatagong nilalang na nakakatakot, kaya tinawag itong demonyo. Ang susunod nating paksa ay isang nilalang na ang itsura pa lang ay nakakatakot na. Ang Fangtooth Fish, na may nakatakot na anyo, ay isang kahangahangang nilalang na umangkop sa kalaliman. Ang Fangtooth Fish, na ipinangalan sa kanyang mga pangil na parang sa lobo, ay isang tunay na demonyo ng kalaliman. Ang mga iping ito ay hindi lamang para ipakita. Ang mga ito ay mahahalagang kagamitan para mabuhay sa madilim na tubig. Ang kanyang mga ngipin, na napakalaki kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig, ay ginawa para tumusok at lamunin ang kahit anong biktima na minalas na makaharap niya. Ang isdang ito ay isang walang humpay na mandaragit, gamit ang kanyang matatalas na ngipin para mahuli at kainin ang kanyang pagkain. Ang Fangtooth Fish, na may mga matang parang butones at matalas na ngipin, ay tumititig sa iyo mula sa kalaliman. Ang mga matang ito, kahit maliit, ay nakaka-adapt para makita ang kahit pinakamahinang liwanag, na tumutulong sa kanya na mag-navigate at manghuli sa dilim. Ang Fangtooth Fish ay patunay sa kalupitan ng kalikasan, isang paalala na kahit sa pinakamatinding kapaligiran, ang buhay ay nakakahanap ng paraan para umunlad. Sa kabila ng matinding pressure at lamig, ang isdang ito ay nag-evolve para maging isa sa mga pinakamabisang mandaragit sa kalaliman. Kabanata 7, Frilled Shark, ang sinaunang halimaw. Ang ating huling destinasyon ay magdadala sa atin harapan sa Frilled Shark, isang sinaunang nilalang na parang ahas na nagmula pa noong panahon ng mga dinosaur. Ang mailap na mandaragit na ito ay bihirang makita ng mga tao, naninirahan sa malalim at madilim na kalaliman ng karagatan kung saan halos hindi nakakarating ang sikat ng araw. Ang kanyang tirahan ay isang mundo ng walang hanggang takip silim, isang kaharian na tila ibang-iba sa atin. Ang kakaibang anyo nito, na may parang laso na katawan at mga hilera ng ngipin na parang karayom, ay patunay sa kanyang kasaysayan ng ebolusyon. Ang katawan ng frilled shark ay natatakpan ng mga palikpik na parang frills na nagbibigay dito ng kakaiba at medyo katatakot na anyo. Ang mga palikpik na ito ay hindi lamang para ipakita, mahalaga ang mga ito sa kakayahan ng pating na kumuha ng oxygen mula sa tubig. Ang pating na ito ay isang buhay na fossil, isang labi ng panahon kung kailan ang mga karagatan ay pinamunuan ng mga nilalang na maari lamang nating isipin. Ang kanyang lahi ay maaring masundan pabalik ng milyon-milyong taon, nakaligtas sa maraming mass extinction na nagpawi sa maraming ibang species. Ang katatagan ng frilled shark ay patunay sa kanyang kakayahang umangkop at sa malupit na kondisyon ng kanyang kapaligiran. Ang parang igat nitong katawan ay lumalangoy ng may kahanga-hangang liksi, ang kanyang matatalas na ngipin ay kumikinang sa madilim na tubig. Ang mga ngiping ito ay perpektong idinisenyo para sa paghuli ng biktima, na nagpapahintulot sa pating na madaling mahuli ang mga madulas na isda at pusit. Ang pamamaraan ng frilled shark sa pangangaso ay kasing tanda ng kanyang anyo, umaasa sa pagiging palihim at bigla ang pagbilis para mahuli ang kanyang biktima. Ang frilled shark ay isang nakakakilabot na paalala na ang karagatan ay puno pa rin ng mga misteryo, at ang ilan sa mga nilalang na ito ay mas mabuting huwag galawin. Habang patuloy nating ginalugad ang kalaliman ng karagatan, maaari nating matuklasan ang higit patungkol sa mga sinaunang nilalang na ito. Ngunit sa ngayon, nananatili silang mahiwagang tagapag-alaga ng kalaliman. Ayan na nga, ang mga nakakatakot na nilalang sa karagatan na hindi ninyo alam na mayroon pala. Mula sa panga ng goblin shark, hanggang sa nakamamatay na kagandahan ng box jellyfish, ang mga nilalang na ito ay nagpapaalala sa atin ng napakalawak, mahiwaga, at minsan ay mapanganib na kalikasan ng ating mga karagatan. Manatiling mausisa, manatiling ligtas, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga pagtuklas sa kalaliman.